الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So alhamdulillah, unang-una magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pang-7 na ng buwan ng Ramadan. Ito na yung pang-7. Alhamdulillah. Yarbi kapito. Mabilis masyado, no? Ito na yung pang-7 na pag-ayuno natin sa buwan ng Ramadan ngayong 2025. Mashallah, alhamdulillah. At nakikita natin na dito sa ating opisina, mashallah, araw-araw continue yung pagpapa-iftar. Pinapasalamatan natin yung mga nagpapa-iftar dito sa opisina ng UOB or ng Union of Overseas Bangsamoro dito sa Kuwait. O tinatawag natin na Bangsamoro Center. So ngayon, alhamdulillah, pasalamatan natin yung ating treasurer. Siya yung nagpa-iftar at saka yung mga kasamahan niya, mashallah, si Bay Suraida Abdullah. At so syukran sa inyong lahat. Naway gantimpalaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya hanggang sa kabilang buhay. So, nandito rin ang ating admin, mashallah. Ang admin sa external admin, si Bay Almira Kitango. Ang external admin ng Union of Overseas Bangsamoro dito sa Kuwait. Syukran, Bay, sa kinatalabok ng ka. Siyanang ka sa opisina. Meron siyang kasama na sister. Mashallah, alhamdulillah. So, syukran, gir. Alhamdulillah. Nananggit pan sa pakwan. Mashallah. Naway gantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga nagpakain. Mashallah. So, ang buwan ng Ramadan, mashallah, sa nakailang araw, tayo ay nagle-lecture patungkol sa buwan ng Ramadan. Palagi nating kasama ang ating mahal na doktor, si Dr. Abdurrahman Mahmud Sabandal. Pero mamaya, inshallah, ay magiging guest din natin siya sa live, inshallah. So, antabayanan ninyo sa ating Facebook page. Dahil mamaya, magiging kasama natin si Fadilatul Sheikh Dr. Abdurrahman Mahmud Sabandal. So, alhamdulillah, nandito yung mga kasama natin sa opisina. Isa sa mga nakaugalian na natin na magbigay ng mga lecture patungkol sa pananampalatayang Islam. So, alam natin na sa buwan ng Ramadan, dapat tayo ay nagsisikap sa mga mga ibadah, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagdarasal, tulad ng pagbasa ng Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. So, dito sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang banal na Quran. So, si Imam Malik, si Imam Malik, yung panahon niya sa Madina, kapag si Imam Malik, nagtuturo siya sa lahat ng mga subjects nung kapanahunan niya. Pero pag dumating ang Ramadan, nagpo-focus siya sa Quran. Focus muna siya sa Quran. So, patunay yun na napakahalaga ng pinapahalagahan ni Imam Malik ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan. At ganoon din, ang gantimpala dito, ang pagbabasa ng Quran, nagiging doble-doble yung reward, yung gantimpala. So, isa yun sa mga ibada na dapat natin pagsikapan na gawin sa buwan ng Ramadan. Magparami tayo ng pagbasa ng Quran. At ang ito ginagawa natin na ito, pag-aaral, alam natin na ang pag-aaral sa Islam, ito yung pundasyon
ng Islam. Ha? Ang kaalaman, ang pag-aaral, o yung kaalaman sa Islam, ito yung isa sa pinakamalaking pundasyon ng ating pananampalatayang Islam. So nararapat sa isang Muslim na pag-aralan niya yung Islam. Dahil ito rin yung pundasyon ng paggawa natin ng mga ibadah, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag, tulad halimbawa, lahat ng mga ibadah natin, mga pagsamba natin, yung pagdarasal, kung wala kang kaalaman sa pagdarasal, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung paano dapat ang gagawin. So, patunay yun na ang kaalaman ay isa sa pinakamalaking pundasyon, lalong-lalo na sa pagsamba, sa mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdarasal, pag-aayuno, dapat alamin mo kung ano yung, bilang isang Muslim, alamin mo kung ano yung nakakasira. Alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Ano ba yung sunnah? Ano ba yung wajib? Ano ba yung dapat ingatan? Ano ba yung dapat kong iwasan na para hindi masira yung pag-aayuno? So, inaalam yun. Ganon din sa pagkatawang gawa, sa pagsadaka o di kaya zakah, pagbibigay ng zakah. Yung 5 pillars of Islam, shahadatain, as-sala. Sa sala, kailangan pag-aralan mo kung paano magdasal. Dapat alamin mo kung paano yung pagdarasal. Yung tamang pagdarasal na nanaayon sa Quran at sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang pagbibigay ng zakat, kawang gawa. Meron din yan mga pamamaraan na tama, na ayon sa Quran at sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun din ang pag-aayuno at pagbibigay, pagpunta sa Hajj, di ba? At kahit yung pag-umrah, yung itong last month lang tayo ay galing sa umrah. So, bago tayo pumunta sa umrah, ay nagkaroon tayo ng umrah orientation. So, yung umrah orientation na yun yung patunay na kung saan, bago mo isagawa yung isang gawaing pagsamba, alamin mo muna kung ano yung dapat gagawin sa umrah. Kasi pupunta ka doon, naggastos ka, pamasahin mo, visa mo, ganyan. Pagdating mo doon, di mo alam kung ano yung gagawin mo. Nagano ka na lang, nagsunod-sunuran ka na lang, hindi mo alam kung ano mga babasahin mo doon. So, patunay yun, it's a proof na ang kaalaman ay isa sa pinakamalaking pundasyon sa paggawa ng mga ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil din sa kaalaman, magbibigay din ito sa atin ng gabay tungo sa tamang landas. Tungo sa tamang landas. Pag ang tao merong kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam, alam niya kung ano yung tamang dadaanan niya. Alam niya kung ano yung tama, kung ano yung mali. Alam niya kung ano yung haram. Alam niya kung ano yung halal. Alam niya kung ano yung dapat niyang iwasan. At kapag nakagawa siya ng kasalanan, alam niya kung ano yung gagawin niya. Pero yung taong walang kaalaman sa pananampalatayang Islam, ay hindi niya alam kung anong gagawin niya. Makagawa siya ng kasalanan, baka sabihin niya pa, wala na akong pag-asang magbalik loob sa Allah. Diba? Ang dami ko na, di ba merong mga tao, ako naka-encounter ako ng tao na sa sobrang dami na ng kasalanan ko, sinabi na, sa sobrang dami na ng kasalanan ko, wala na akong pag-asang magbalik loob sa Allah. So, dahil wala siyang kaalaman, mangmang siya sa kung anong turo ng Islam. Kung ano yung tamang turo ng Islam. Kasi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gabundok o karagatan pa yung nagawa mong kasalanan. Magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at taos puso na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikhlas ka, dalisay ang puso mo, ganun ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin i-underestimate ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mali na sabihin mo, kahit napakarami mo ng kasalanan, sasabihin mo na, wala na akong pag-asang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung ano natin, maalala natin yung kwento ng merong isang kwento na yung nakapatay ng 100 katao, na nagtanong siya sa mga hindi mga scholar ng Islam. Sabi niya, may pag-asa pa ba akong magbalik loob sa Allah na nakapatay ako ng 99? 99 na tao, sabi niya. Sabi nung dahil wala ring mangmang din, wala ring kaalaman sa Islam, sabi niya, 99 katao na yung napatay mo, naghahanap ka pa ng pagbabalik loob, wala ka ng pag-asa. Wala na. Ginawa niyang pang 100 yung tao na kasi wala hindi niya rin alam, mangmang sa Islam So, nung naging 100 na yung napatay niya, nakahanap siya ng tao na tama, merong kaalaman sa pananampalatayang Islam. Tinanong niya, sabi niya, 100 na yung napatay ko na tao. Ngayon, may pag-asa pa ba ako na makapagbalik loob sa Allah? Sabi niya, meron. So, tingnan niyo kung gaano ka malaking kasalanan na yung pagpatay, pero naging dahilan pa nung tao na yun. Dahil nabigyan siya ng tsansa, dahil dun sa kalaman na meron ka pang pag-asa na makapagbalik loob sa Allah. Pero yun ay naging dahilan pa rin ng pagkapasok na, dahil siya ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ng taos puso, dalisay na pagbalik loob sa Allah, hanggang sa umalis siya dun sa lugar na kung saan nakakagawa siya ng kasalanan. Nag-migrate siya. At sa daan pa lang, ay binawian na siya ng buhay, hanggang sa nung tinotal nila, sinukat nila yung paglalakbay niya, malapit na siya dun sa gusto niyang puntahan na, gusto niya na magbagong buhay doon. So, naging dahilan yun ng pagkapasok niya sa paraiso. So, isa yun sa sikat na kwento, na wag nating i-underestimate yung awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano pa kalaki yung mga kasalanan natin, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong panahon na to, yung buwan ng Ramadan, napakaraming mga tao dito ang nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sana, di ba, meron sa buwan ng Ramadan, meron mga tao na pagdating ng buwan ng Ramadan, nagdarasal na. Nagdarasal na. At sana, yung pagtitraining na yun, na pagdarasal, hanggang kahit matapos ang buwan ng Ramadan, ay makontinue nila yung mga gawain na yun na pagdarasal. So, isa yun, nagagabayan tayo dahil sa kaalaman. Nagagabayan tayo sa Islam dahil sa kaalaman. So, etong mga ginagawa natin na ito sa buwan ng Ramadan, kasama ito sa pundasyon ng pananampalatayang Islam. So, kinakailangan pagsikapan natin. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Magkakaparehas ba yung taong mayroong kaalaman sa pananampalatayang Islam o yung taong walang kaalaman? Talagang hindi magkakaparehas. Malaki yung kanilang pagkaiba. Kahit papaano ay lamang pa rin ang may alam. Yung sabi nila. Lamang ang may alam. Sabi nga ni Qala Ibnul Qayyim, sabi ni Sheikh Ibnul Qayyim, sabi niya, ang useful knowledge, yung kaalaman na kapaki-pakinabang, ano yung kaalaman na kapaki-pakinabang? Yung kaalaman na nagabayan yung sarili mo. Yun yung useful knowledge. Naitama mo yung sarili mo, nakuha mo yung kaalaman, sinabuhay mo sa sarili mo, yun yung useful knowledge. At yung kaalaman na hindi lamang yung nagabayan, hindi lang yung sarili mo yung nagabayan o naitama, pati na-share mo ito, pati yung kapwa mo ay naitama rin dahil doon sa kaalaman na na-share mo o di kaya nagabayan din. So yung kaalaman na yon na kapaki-pakinabang, sabi ni Sheikh Ibnul Qayyim, at yung paggawa ng mga kabutihan, alam natin yung mga gawaing kabutihan. Yung mga gawaing kabutihan ay tulad na halimbawa, pagtulong sa kapwa, pagbigay ng sadaka, pagdarasal. At alam natin kung ano yung mga kasalanan na gawain.
So sabi niya, ang dalawang klase na ito, ang dalawang bagay na ito, ang paggawa ng kabutihan at ang useful knowledge ay isa sa mga dahilan na magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. At dahilan ng pagkakaroon mo ng kaligtasan, tunay na kaligtasan. Kasi, pag gumagawa ka ba naman ng mga mabubuting gawain, talagang maililigtas ka sa mga kaparusahan. Kapag ikaw'y gumagawa ng kabutihan, nasa tamang kaligtasan ka. Maililigtas ka. So kapag ikaw ay meron sa'yo yung naisagawa mo yung useful knowledge, yung kaalaman na kapakipakinabang, meron sa'yo, magkakaroon ka ng kasiyahan. Tunay na kasiyahan. At kapag naman gumagawa ka ng kasalanan, wala kang walang taong gumagawa ng kasalanan na masaya. Hindi pwedeng magiging masaya ka kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. So, isa yon na dito sa mundo, patunay na meron tayong purpose. Merong purpose ang pagkalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na yon, bilang mga Muslim, sikapin natin na pag-aralan ng ating pananampalatayang Islam. Isa yun sa mga purpose. Kapag hindi ka naman gumawa ng mga kabutihan, o di ka rin gumawa ng kasalanan, anong purpose ng buhay mo sa mundo? Pa-TikTok na lang? Facebook na lang? Hindi. Kaya nga merong mga tao, merong mga tao na sinasayang ang kanilang mga buhay. Yung mga, tulad halimbawa, sa laro, sa games. So 24 hours, doon na lang yung buhay nila. Kain, matulog, tapos nag-games, pagkain, tulog, games. Doon na lang umiikot yung buhay nila. So, nasasayang yung nila. Nasasayang yung oras nila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Al-Mu'minun, sabi niya, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" Inaakala ba ninyo na nilikha namin kayo na parang wala lang? Nilikha tayo ng Allah na parang wala lang? Laro-laro lang? At hindi na ba ninyo iniisip na babalik kayo sa amin? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamamatay rin tayo. So ano yung purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkalikha sa atin? Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang dahilan ng pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at sa kayong mga jin, mga engkanto, ay ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, it's a big chance para sa atin, mga Muslim, na ito sa buwan ng Ramadan, ito yung dahilan na reason na pagkalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magparami tayo ng mga ibadah. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, patungkol sa buwan ng Ramadan, sabi niya, "Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Isa pa sa napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dito sa buwan ng Ramadan, nandito yung Laylatul Qadr. Yung Laylatul Qadr. Na yun sa ating mga ulama, ayon sa mga scholar, ay sa last 10 days, lumalabas yung Laylatul Qadr. So, yung Laylatul Qadr, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun min alfi shahr. Mas mainam pa sa 1,000 buwan. So kung nadatnan tayo ng mga mabubuting gawain dyan, times, 1,000 buwan na mga mahasan na mga gawaing mabubuti. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man qama, nagtayo ng Laylatul Qadr, imanan na mayroong pananampalataya, paniniwala, wahtisaban, ang hangad niya ay ang makakuha ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan. At sinabi rin ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
At sino rin yung mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nang hangad niya, mayroong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hangad niya ay gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, reward, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan. So ingatan natin, dapat ang maging hangad natin sa pag-aayuno na ito ay ang makakuha tayo ng reward, gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gagawin natin ito na mayroong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung nag-ayuno tayo sa buwan ng Ramadan. Marami tayong naririnig dyan na nag-ayuno dahil nagpapaano li ajlil himya. Yung ano tawag nito? Nagpapa-diet. Mag-ayuno ko para pa-diet pa ako sa Ramadan. So ingatan natin yun. Baka yun lang yung hindi ka makakuha ng reward. Nakuha mo yung nagkaroon ka lang ng abs. So ingatan natin yun. Dapat ang maging intensyon natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi din sa nagpapadayet tayo. Hindi kaya, para maging physical, fitness tayo. Hindi yun. Dahil yun ay ibadah. Dapat maging maayos ang intensyon natin doon, insyaAllah. So, nag-adhan na. Last hadith. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kullu amal ibni Adam yudha'af. Yung lahat ng mga gawain ng angka ni Adan o anak ni Adan, mga dinodobli-dobli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, yung mga gawain natin, ang mga anak ni Adan, ay dinodobli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang saan? Na al-hasanatu asyru amthaliha. Yung isang gawain na mabuti ay nagiging 10 times. Tingnan niyo ang ano ng Allah subhanahu wa ta'ala, rahmah. Kapag ikaw ay mag-intensyon ng gawain na mabuti, pag hindi mo nagawa, magkakaroon ka ng gantimpala. Pag halimbawa, nag-intensyon ka ng gawain na masama, nag-intensyon ka ng gawain na masama, tapos hindi nag-intensyon ka, hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Tingnan mo yung awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dinodoble ang ating mga gawain, ang gantimpala. Ang isang mabuting gawain, 10 times sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang 700 times. Ila 700 da'fin. Hanggang ika-700 times. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah azza wa jal, illa as-sawm. Maliban na lang sabi niya sa pag-aayuno. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dahil ang pag-aayuno ay inangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li, sabi niya, akin yan. Wa ana ajzi bih. At mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin. So, sipin nyo, yung lahat ng mga gawain natin, sa atin yun. At dinodoble pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mabubuti nating gawain. Paano na kaya yung inangkin niya yung pag-aayuno natin? At siya mismo sabi niya fa innahu li wa ana ajzi bih. Ako ang magbibigay sa nito ng gantimpala. Anong dahilan? Dahil yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Dahil iniwan natin ang ating syahwa, yung kagustuhan ng ating mga sarili. Na ang kagustuhan natin mga sarili, gusto nating kumain. Gusto natin na makasama yung ating asawa sa umaga, pero iniwan natin yun. Wa ta'amahu, ganun din ang pagkain natin. Min ajli, dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan ng pag-iwan natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa Kanya. So, sana dumating na yung oras ng adhan, waqtul isya. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit konti, insyaAllah, ay may nakuha tayo na maging baon natin, insyaAllah. So hanggang dito na lang. Syukran sa inyong lahat. Jazakumullahu khaira. Subhanak